Ang una kong tanong, totoo ba na may ginawang deklarasyon si US President Donald Trump ng Strait of Hormuz ay gagawin niyang US territory? Oo, mukhang totoo nga. Sa isang talumpati kamakailan, sinabi ng US President Donald Trump na balak ning ideklara na teritoryo ng Estados Unidos ang Strait of Hormuz matapos hayan sa kanya ang tagumpay nila sa Iran. Ginawa niya ang pahayag na to sa isang rally sa New York at sinabi niya to na may halong pagbibiro pero kinumpirma rin niya na seryoso siya. Siyempre, tinutulan nito ng Iran at sinabi nilang hindi maaring basta kunin ng US ang kontrol ng nakurang daanan ng langis at kalahad. So far, mainit ang tensyon at medyo kontrobersyal ang pahayag na to, pero napabalita itong talagang sinabi niya kabakailan lang. Ah, Nasunod ang mga balita. Pwede ba namin malaman sa iyo ano ba yung vision ni US President Trump sa Strait of Hormuz pag ito ay naging US territory? So, ayon sa mga ulat, ang vision ni President Trump ay gawing isang uri ng kontroladong teritoryo ng Estados Unidos, ang Strait of Hormuz. Sinasabi niya na matapos doon nilang talunin ang Iran, hakuin ng US ang strait at gagawing US territory ito. Sabi niya din, ito raw ay makakatulong hindi lang sa Amerika kundi sa buong mundo dahil sa kontrolado na ang daloy ng langis at kalakal sa daanan. Halos parang wall of steel ang tawag niya sa blockade nila doon. Ngunit hindi pa raw malinaw kung ito ba ay magiging opisyal na patakaran o isang matapang lang na pahayag niya sa kalagitnaan ng patuloy ng tensyon. Which it is. Rolling on. Was there any timetable given by US President Trump on his plan to turn Hormuz into a US territory? Walang eksaktong timetable na binanggit si President Trump tungkol doon. Parang mas ginawa niya lang itong pahayag na, alam mo yun, medyo malabo pa ang mga detalye at hindi pa naglabas ng konkretong schedule o timeline. Maaari nating bantayan kung may mga susunod pa siyang anunsyo tungkol dyan. Sa ngayon ba ano ang estado ng Strait of Hormuz? Sa kasalukuyan, medyo magulong sitwasyon sa Strait of Hormuz. Ayon sa mga ulat, patuloy na nagtatalo ang Estados Unidos at Iran tungkol sa kung sino ang may kontrol sa daanan. Ang Iran ay mariing nagsasabing nasa kontrol pa rin nila ang kipot, kahit na sinabi ni President Trump na may total control daw ang US at maaari daw nila itong panatilihin bilang teritoryo. May mga insidente ng pag-atake sa mga barko at may mga tension pa rin sa lugar, kaya limitado ang mga barkong dumaraan. Sa ngayon, parang status quo pa rin at walang malinaw na tag-uusad sa kung sino talaga ang opisyal na may kontrol. Pero matindi ang usakan sa pagitan ng dalawang bansa. Compared to its normal status, what is now the percentage of ships passing through the Strait of Hormuz? Sa ngayon, kumpara sa karaniwang dalo ng trapiko, tinatayang nasa humigit kumulang 70% na lang ng mga barko ang tumadaan sa Strait of Hormuz. Medyo bumaba ito dahil sa tensyon at panganib na nararanasan ng mga shipping rates, kaya mas kaunti ang pumipili na dumaan doon. Dahil sa deklarasyong ito, itong matapang na deklarasyon ni US President Trump, ibig sabihin ba nito magkakaroon ng mas madaming hostilities doon sa Strait of Hormuz sa mga susunod na linggo o sa mga susunod na buwan? Sa tingin ng mga eksperto, posibleng oo dahil sa matapang na deklarasyon ni President Trump. Maaaring magkaroon ng mas maraming tensyon at hostility sa Strait of Hormuz sa mga susunod na linggo o buwan. Ang mga bansa tulad ng Iran ay hindi magpapadala ng basta-basta at maaari itong magdulot ng mas matinding girian. Kaya't posibleng tumaas ang panganib at maging mas mapanganib ang sitwasyon sa rehiyon. Paano ang posisyon ng ibang bansa dito sa pagtatalo itong conflict na ito ng US at Iran? May nagkakampihan na ba? Meron na bang nagkakaroon ng deklarasyon na sila isasama kanino dito sa itong alitan na ito? Sa ngayon, medyo iba-iba ang mga posisyon ng ibang mga bansa. May ilang kanluring bansa na naglabas ng pahayag na hindi sila sumasang-ayon sa ideya ng US na gawing teritoryo ng ang Strait of Hormuz. Ngunit sa ngayon, wala pang malinaw na pagkakanli o alyansa na hayagang sumusuporta sa alinmang banig. Karamihan sa mga bansa ay naghahanap pa rin ng diplomatikong paraan para maresolba ang hidwaan at iniingatan na huwag lalong lumala ang sitwasyon. Meron na bang pahayag ang bansang China o ang bansang Russia na alam natin ay kaalyado ng Iran? So, pagdating sa posisyon ng China, naglabas na sila ng pahayag kamakailan dahil gusto nilang protektahan ang normal na daloy ng shipping sa Strait of Hormuz at nanawagan sila ng diplomatikong solusyon. Ayon sa mga ulat, sinabi ng Chinese Foreign Minister na dapat muling ibalik ang katahimikan sa daanan at suportahan ang negosyasyon sa halip na pahabain pa ang tensyon. Sa panig naman ng Russia, malinaw din ang kanilang tindig. Kasama nilang binoto ng China na harangin ng isang UN resolution na naglalayong protektahan ang commercial shipping sa Strait of Hormuz sapagkat nakita nila itong gaya sa laban sa Iran. Talagang tumayo ang Russia at China na hindi kila sumasang-ayon sa paraan ng Amerika at ng mga kaalyado nito
at nanawagan na harapin ang issue sa pamamagitan ng mas balansing pag-uusap. Ito, baka sakaling alam mo to kasi may nagsabi na dun sa talumpati ni President Trump na gagawin niyang US territory ang Strait of Hormuz, hiningi niya sa mga Americans na tanggapin ang higher fuel prices dahil ito daw ang kapalit para pigilan ang Iran para magkaroon ng nuclear weapon. Tama. Nabanggit nga ni President Trump sa talumpati niya na maaring tumaas ang presyo ng fuel para sa mga Amerikano. Sinabi niya na itong magiging kapalit daw para mapigilan ng Iran sa pag-develop ng nuclear weapon. Parang sinasabi niya na mas okay na magbayad ng mas mahal na gasolina kesa humantong sa mas seryosong banta mula sa Iran. So sa puntong yon, totoo na ginawa niya talagang maragi ng mensahe niya sa publiko ang bagay na yon. Sa tingin ko kung apektado ang mga Amerikano sa pagtaas ng presyo ng gasolina, apektado din ang ibang parte ng mundo. Paano ito maapektuhan ang Pilipinas sa tingin mo? Oo, tama ka dyan. Kung tumaas ang presyo ng gasolina sa Amerika, nakaka-apekto rin yan sa pandaigdigang merkado. Ibig sabihin, hindi lang mga Amerikanong tatamaan, kundi pa din na rin tayo dito sa Pilipinas. Kapag tumaas ang presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan, natural lang na magtaas din ang presyo ng gasolina dito sa atin. Maaaring magdulot ito ng mas mataas na gastusin sa transportasyon at posibleng tumaas din ang presyo ng mga bilihin. Kaya makaka-apekto ito sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. As my final question, how long do you think this conflict will linger? Mahirap na tantiyahin kung gaano katagal ang magiging tagal ng ganitong klase ng hidwaan. Depende ito sa magiging tugon ng parehong panig at kung gaano kabilis silang makakahanap ng diplomatikong solusyon. Pero sa kasalukuyan, mukhang maaaring tumagal ito ng ilang linggo o buwan, lalo na kung patuloy ang matitinding pahayag at aksyon ng mga sangkot na bansa. Kaya mag-iingat na lang tayo at sana ay magkaroon ng mas maaga at mapayapang resolusyon. Maraming salamat sa iyo. Walang naman. Laging nandito ako para makipag-uusap at tumulong sa'yo. Kung may iba ka pang tanong o gusto mong pag-usapan sa susunod, sabihin mo lang. Maging ligtas ka palagi. Salamat.